Hello, welcome back again to my channel at saka sa mga baguhan dyan at ngayon lang nagawi sa akin channel, please subscribe na lang po at paki-notify na rin po ng bell para masundan nyo po ang susunod na episode. So ganito po yon sa last video ko po, yung trivia ko po doon habang nire-review ko yung pinapanood ko yung sarili kong storya. Nakikita, mas ginagawa hindi ko rin naintindihan yung ini-explain ko kumbaga doon sa ano ba yung sa trivia na ano ko doon sa ano po ba ang ibig sabihin ng untamed heart. So, ang ibig ko kasi sabihin noon, pagka sinesearch mo sa dictionary, ito po yung place, kumbaga natural state na in its original daw na that has not been changed or affected by people. So, ang ibig mong ako nahihirapan din doon kaya mismo ang labo hindi ko masyado na-explain kasi nga yung antok na talaga ako na imagine na 5 AM na ata yun, so talagang tinapos ko yung video para kinabukasan ka agad ma-upload ko kasi ano yun sinasabay ko na rin sa date, hinahabol ko yung date na anniversary namin, so yun din yung date na nilalunch ko yung story namin. So yun, ganito po yun, bibigyan ko po kayo ng sample doon sa ibig sabihin ng untamed. Halimbawa, ito sa puso, untamed, ibig sabihin po nung hindi nagbabago talaga siya. Dito yung lugar na yun na original, na natural, na hindi siya nagbabago maski na sino yung ibig sabihin nun, maski na sino yung kumbaga nag-i-influence sa'yo, yung darating sa puso mo. Kung halimbawa, kung mahal mo yung tao tapos may darating sa buhay mo, hindi yun nagbabago yung pagmamahal mo sa isang tao kasi dito yun. So ganun yun. So, gusto niyo pa ng ibang sample na mas malapit-lapit para maintindihan. Ito yung ugali, kumbaga ugali, natural din yun yung ugali. Ito yung original na hindi talaga kumukupas yung ugali mo. Halimbawa, kung ikaw ay mabait, likas na mabait talaga, mabait ka talaga maski na sino yung mga taong dumating mo makakilala or makahalubilo mo, still yung ugali mo is ganun pa rin. Kahit na napunta ka sa ibang lugar or bigla ka ng from biglang down to up, yung ugali mo is ganun pa rin, hindi nagbabago kumbaga. So yun yung mga samples ng untamed. So eto, proceed na tayo sa next episode na karugtong ng istorya ko. So I will try as much as possible na hindi siya masyadong mahaba para hindi kayo aantukin habang kayo nanonood. So ito na nga yun, yung after a year or two na parang napapansin ko na unti-unti na siyang nagbabago, yung ugali niya isa medyo parang mainitin na yung ulo, tapos nung nagagalit siya pag may naririnig lang siya na kahit na hindi naman siya masyadong malakas, sasabihin na niya na nagdadabog ka na, madalas na kaming nagtatalo, basta nagbabago talaga siya. Nagsisimula yun nung nalalaman niya yung tungkol doon sa nagiging boyfriend ko na puti na kano, para kasi nga minamaliit niya yung sarili niya. Sabi ko sa kanya, wala, ikaw nga yung pinili ko tapos lagi niya kino-compare yung sarili niya doon sa puti kasi sabi niya, ano nga ba siya kumpara doon sa kayang maibigay ng puti sa akin. So parang dinadown niya yung sarili niya, nawalan siya ng kumpiyansa kumbaga. So nalagdagan pa nung nalaman niya yung cellphone ko isa, yung pera na pinambili ko doon is bigay ni puti, yung selos na selos siya noon at binasag pa niya. Tapos nung nagkaroon pa ng time na parang feel ko talaga buntis ako noon pero nalaglag lang siya kasi hindi ako aware na talagang ako duda ako sa sarili ko na parang meron, pero nung hindi kasi ako marunong magpasa ng pregnancy test at that time kasi ang alam ko kasi is lately ko lang na-realize na once na nag-PPT ka tapos lalabas yung dalawang stripe, yun na yun. Ang nangyari din kasi noon isa lumabas nga yung dalawang stripe tapos few minutes ago, mga 1 minute 2 minutes yata, biglang nagiging yung isang red, biglang lumabo. Kaya nga sa inis ko tinapon ko sa basurahan kasi naiinis ako, nadidisappoint ako kasi matagal na rin namin kasi inaantay yun So sinabihan ko yung asawa ko na bumili siya ulit kasi kailangan kong mag-try ulit kasi ay nakulo ko yun. Sinabihan ko nga bilhin mo yung pinakamahal, yung binili kabaligtaran, pinakamura yung binili. Kaya sinabihan ko siya bumili ka ulit para sure. Hindi yata niya nilagay sa utak niya, binabaliwala niya lang. Sinabi ko sa kanya. So ayun, ako naman yung kasalukuyan panahon na yun is mahilig ako, talagang mabisyo ako nun UC tsaka kape, okay na sa akin yun sa almusal. Yun, ganun ako katindi dati manigarilyo. Good thing nawawala din sa akin yun kasi hindi talaga maganda sa katawan. So yung panahon na yun, malakas talaga ako mag-yosay noon at saka yun, ano ko na lang na nung time na yun, kasama ko yata yung mga pinsan noon na nagpapapayat kasi kami noon nagwo-walking lang, hindi kami nagjo-jogging, nagwo-walking. Napapansin ko na lang na biglang sumakit yung balakang ko na pag binilisan ko yung lakad ko, sumasakit siya. Pagka
humihinto ako, nawawala siya. Sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko, bakit yan? Beto. Tapos, yun, niyayaya ko yung pinsan ko na hindi na natin tuloy, uwi na lang tayo kasi masakit talaga yung balakang ko, tsaka namamanhid na yung mga binti ko. So, ayun. Pagdating, pagdating namin sa bahay, yung bahay na inuupahan namin, up and down yun eh, sa taas. Pagdating namin sa bahay, yung suot ko ng jogging pants, so kahit yun eh, kulay white. Napapansin ko yun na may blood siya, fresh. Tataka ba ako dinago, hindi ko naman na kabuwanan. So, yun. Wala lang, para lang kasi siyang may dugo lang siya na hindi naman siya marami, kunti lang. Tapos red na red talaga siya. So, ayun, binabaliw ako baka ano lang, something like that. Kinabukasan, parang normal lang siya na may means yun nangyari. Ginugo ko mga. Pero usually kasi yung monthly period ko is 3 to 4 days. So, yung panahon na yun is inabot talaga ng 7 days. Yung normal lang siya na flow. Tapos, nagtataka na lang ako nung parang patigil na siya. Habang ako'y nagkaupo, biglang may gumanon, lumabas. Tapos nung nakikita ko sa Andes ko, nakikita ko parang ganito. Parang ganito siya, parang butike. Sa totoo lang, parang siyang butike. Eh, sabi ko sa ano ko, sa pinsan ko, ano ba to? Baby ba to? Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Tapos nung nalaman yung asawa ko, yun, hanggang ngayon nga eh, madalas pa rin niya yan inaano sa akin. Halimbawa, kapag kinukulit ko siya ng baby, lagi niya sinasabi sa akin, meron na sana yun, di mo iniingatan eh, madalas niya sinasabi sa akin. So anyways, punta tayo doon sa unti-unti yung pagbabago. Nandoon na yung minsan kahit hindi naman na oras ng uwian niya, bigla siyang susulpot sa bahay. Ayun, tapos tini-check lang niya kung anong pinagagawa ko sa bahay. Tapos um, lagi niyang wala niyang kinukumpara yung sarili niya doon sa puti, which is wala na, tapos na kami ng puti. Siya na nga mismo nagpakilala doon sa puti, siya na rin mismo kumbaga kasi hindi ko pa kasi yun na kumbaga hindi pa ako sabi sa kanya kasi iniisip ko paano ko sasabihin, inunahan na ako noon eh, sinabihan na niya kagad. So wala, okay lang sa akin, at least ginawa niyang madali yung trabaho ko. So hindi niya na-feel yung kumbaga nawawala yung trust, nawawala yung kumpiyansa niya sa sarili niya. Wala siyang tiwala doon sa love ko sa kanya. Ako, tiwala ako sa love niya sa akin. Kaya doon pa lang sa ginawa niya na mas pinili niya ako kaysa doon sa babae niya na kung tutusin is mas yan, bata, may tsura. So doon ako nagtiwala sa, alam ko mahal niya ako kasi ganito. Pero ewan ko bakit hindi niya magawa yung iwanan yung tanging kalaban ko sa kanya yung bisyo niya. So ayun nga yung nangyari. There was a time na pinuntahan ko siya doon sa terminal kumbaga ng VR. So yun, naiinis siya pagka pumupunta ako or sumasama-sama sa kanya kasi nga sa akin naman kasi mas gustuhin ko nakasama siya lagi para mamonitor ko yung kilos niya kasi duda talaga ako eh, mainitin ng ulo eh. So isa pa naman yan sa mga napapansin ko sa kanya, yung madalas mainit ang ulo niya, yung madalas umiinom ng beer pagka may tama, pababa kasi yun eh. Tsaka mahilig siya kumain ng mga cold na matatamis kasi pampaano yun, pampagana, pampalasa kumbaga ng pagkain para mawama. Kasi once daw na gumagamit ka, nawawala yung lasa mo, nawawala yung appetite. So ayun, ang tanging panglaban daw dun is according to my research sa mga gumagamit din ng bumabatak, kumbaga ganun kadalasan ginagawa nila para bumalik yung pagkakalasa, konti yung kakainin nila. Kumakain sila ng mga matatamis na malamig yan para bumababa konti yung amats nila kumbaga. So ito nga nangyari, nandoon na yung kini-question ko siya na bakit ganito lang yung pera mo, ganito ganon. Yung sa akin kasi mali yung pagkaintindi niya eh. Iniisip kasi niya hindi ako kontento sa kung magkano yung binigay niya na pera sa akin araw-araw. Hindi niya kasi malubos-lubos maisip na kaya ko siya kini-question regarding sa pera kasi nga kapag kakulang, ibig sabihin dumali. So yun. Ayaw ko na ganun. Kaya madalas kini-question ko siya sa pera. Yun madalas naming pagtalunan. Minsan yun, sasabihin pa niya sa akin, wala na ba talaga akong freedom? Wala na ba talagang karapatan kung anong gagawin ko sa pera ko? Pinaghirapan ko naman yun. Ang hirap talaga niya pakiusapan. Hindi po big deal sa akin kung kahit 5 piso o 10 piso lang ibigay mo sa akin araw-araw, basta alam ko na yung pera mo is hindi napunta doon sa batak-batak na yan, nayopak na yan. So yun na madalas na inaano niya sa akin, mali yung pagkaintindi niya. Tsaka
feel ko nati-trigger siya doon sa mga pangyayari na nalaman niya na meron niya akong puti, nalaman niya na nalaglag yung baby namin. So, feel ko doon siya nati-trigger na bumalik ulit sa bisyo niya. So, yun nga, kumbaga nagiging magulo yung buhay namin. Pero, alam mo, ang ginagawa ko, nag-a-adjust na lang ako kasi mahal ko siya eh. Sabihin na natin siguro, alam ko na gumagamit siya pero nagpakabingi or napagbulag-bulagan lang ako kasi ayoko na sumabog kaming dalawa kasi hindi pa ako nawawala ng pag-asa eh, na one day magbabago rin siya, one day marirealize din niya ginagawa ko lahat para lang sa kanya, marirealize niya na hinihila ko kumbaga siya pataas. Ayoko kasi na masisira siya kasi ganito na siya eh, tapos bigla na naman siyang dumaib pababa. Masakit yun pero pinilit ko siyang intindihin, pinilit ko siyang tanggapin na kahit na minsan dumadating kami sa punto na parang kung maiki pa yung aso eh, yung pinapahiyaan ka na sa maraming tao, yung sisigawan ka na para ka naman ibang tao, asawa ka naman, pero kaya niya ako ipahiya kung gusto niya. Yung masakit sa akin, nilulunok ko na lang lahat, maski na hiyang-hiya, natutunaw na ako sa ang dami kayang tao dyan sa terminal, tapos ganun, sisigaw-sigawan ka na parang aso, ay hindi ka naman ibang tao, asawa ka naman, tapos naiirita siya. Yun, minsan hindi ko siya maintindihan pero okay lang, siguro dahil nga doon sa yung alam niyo na yung batak-batak niya, so yun yun yung nangyayari. Na hindi ko alam kung anong gawin ko sa kanya, hindi ko alam kung paano ko ba siya kontrolin. Pag wala naman siyang amats, okay naman siya eh, mabait tsaka mapagmahal, okay siya. Kaya siguro yun yung laging pinanghahawakan ko sa kanya na hindi mag-give up sa relasyon namin kasi alam ko naman sa sarili ko na mahal niya ako at mahal na mahal ko din siya. Kaya lagi ko nga nilalagay ko na lang palagi sa isipan ko na yung kadalasan na sinasabi nila na once na pagmahal mo yung isang tao, tatanggapin mo yung lahat ng flaws niya at hindi po option yung ilaglag, kumbaga iiwan siya sa gitna ng giyera. Sa halip tulungan mo siya na bumangon, huwag yung basta ka na lang nang iwan kasi nga nagsumpaan kayong dalawa, di ba, for better nga, kumbaga for better and for worse. So yun na lang ang tanging pinanghahawakan ko sa kanya kasi alam ko sa sarili ko, alam ko sa loob ko na magbabago pa siya. Hindi ko lang alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, basta alam ko sa sarili ko na may pag-asa pa siya. So yun, kahit na nararamdaman ko yung humiliation, nararamdaman ko yung pinapahiya, maski na halos na hindi pa niya totally nagawa sa akin na saktan, pero nandoon na yung attempt, which is masakit sa akin kasi naisip ko kaya mo pala, ako hindi ko kaya. So yun, ayun, there was a time na nagpunta siya sa kanyang kaibigan kumbaga na kasama din sa ganun, kaya medyo text ako ng text, tawag sa kanya, pinapauwi ko siya kasi anong oras na yung utak ko hindi siya hindi siya kumpante. Alam ko, nafi-feel ko talaga na may ginagawa siya kasi ang paalam lang niya sa akin kasi maliban kasi sa pagdadrive, sa sideline din siya na maglilinis ng mga aircon. So yun yung ginawa niyang rason na kaya siya pupunta kina ganito ganun kasi lilinisin daw niya yung aircon, ganito ganun. Sorry, umalis tanghali pa, tapos alas 10 na ng gabi, hindi pa siya umuwi. So, ayun, tawag ako, text, asan na siya, kasi di halos inis na inis ako, tapos ayaw pa umuwi, pinapauwi ko na, inabutan ng ate ng alauna ng madaling araw. Umuwi nga, lasing na lasing, alam mo yun, ginagawa niya. Galit na galit siya, as in, nag-wild siya. Alam mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko yung that time, gusto ko nga, gusto ko ring magwala, kasi nainis ako. Tapos ayoko naman sa lubong yung tama niya. Ano, yung time pa nang noon, talagang dinuduro niya ako at sinasabihan pa niya ako noon na mukhang pera. Sakit kaya sa akin noon kasi nga hindi daw ako kontento kung magkano yung ibibigay niya. Tsaka time na yun, hinagis pa niya sa mukha ko yung pera eh. Tapos yung 500 ata, isa dinikit pa niya dito sa noo ko. Alam mo, sakit noon, insulto sa akin yun. Pero wala, mas pinili ko na lang na huwag siyang salubungin kasi tama niya yun eh. Mas pinili ko na lang na manahimik maski na masakit, gusto ko nang umiyak, gusto ko nang sumigaw. So ito, trivia po tayo.
Ano po ba ang ibig sabihin ng love conquers all? Para sa akin po, yun, love conquers all. Kapag mahal mo yung isang tao, tatanggapin mo siya, intindihin mo siya, at tulungan mo siya na magbago. Huwag yung iiwan mo siya sa gitna ng gera. For better and for worse nga, di ba? So, yun po yun. So, until sa next episode po natin, paalam!